Pinasabina na ng DILG ang Ateneo Blue Eagles team na huling nakasama ng nalunod na student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Patuloy naman ang mga panawagan na lumantad na at magsalita ang head coach ng koponan na si Tab Baldwin. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, may balita na ba kung nasaan itong si Coach Tab? Julius, ilang araw na makalipas ang malagim na trahedya pero missing in action o hindi pa rin nagbibigay ng formal na pahayag ang head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin. Kaya hindi maiwasang magkaroon ng pagtatanong kung sino nga ba may pananagutan at kung anong tunay na nangyari sa ginawang team building activity na ikinasawi ng dalawang student athlete. Isa-isang pumasok sa loob ng chapel ang mga players ng Ateneo Blue Eagles kung saan nakaburo lang kanilang teammate na si Rene Baterbonia. Tahimik at hindi nagpaunlak ng panayam sa media ang mga basketballista. Pero sabi ng abogado ng pamilya, hinarap at kinausap naman sila ng nangungulilang magulang ni Rene. Kapansin-pansin na hindi nila kasama ang head coach ng team na si Tab Baldwin. Bagay na hindi pa rin naman daw kayang harapin ngayon ng pamilya. Ilang araw nang lumipas mula nang malunod si Rene at ang kapwa player niya si Divine Adili sa gitna ng kanilang team building pero wala pang inilalabas na opisyal na pahayag si Coach Tab. Sa panayam sa programang Storycon sa One News, nanawagan si Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio kay Baldwin na lumantad na. Buong bayan galit na. Buong bayan nagdadalamhati. Parang ang hirap kong tanggapin na hanggang ngayon wala silang sinasabi. Ang tanong nga ho, nasaan kayo? Nasaan kayo? Magsalita kayo. I'm just echoing the voices and the questions of millions of Filipinos. Kinumpirma ng Aurora Police na nasa lugar din noon si Baldwin kung saan ginanap ang team building activity. Pero hindi raw ito nagbigay ng salaysay sa mga pulis. During that time sila talaga nasa state of shock sila kaya hindi mamalinaw. Tapos nga po nung huli na pagkasunduan na yung dalawa na lang ang pupunta sa station para bigyan ng salaysay. Isa sa mga dumalaw sa burol kanina, ang former Ateneo player na si Chibueze Ike. Aminado siyang dumanas din ng parehong training sa ilalim ni Coach Tab. Ang kaibahan lang, wala raw swimming at puro jogging ang ginawa. Yes, I did, but for now I would like to wait for their homecoming. Let me know what actually happened. I had a similar experience with this kind of training. Just training that helps us boost with conditioning, stamina, whatever we want to do to build the team together. May panawagan din siya sa dati niyang coach. I know he's going through a rough time right now, but I would love him to speak up and let people know what happened. I mean, this will give a lot of people closure. Pero para sa kapwa nitong Nigerian player na si Eman Ojula, may iwasan daw sana ang insidente kung nagkaroon ng iba yung pag-iingat sa ginawang training. If live vest was there, I think it would have been a different result. So hopefully they would take the safety measures and precautions more serious next time. Like I don't have problem with the training, but I mean the safety of the players should also be prioritized. Sa bagong pahayag ng Ateneo de Manila University, kinumpirma nitong nagkaroon ng conditioning exercise sa mga players sa hanggang tuhod na tubig ng dagat nang bigla silang makaranas ng malalaking alon at rip current. Binigyang diin din nila na walang anumang weights o pampabigat na ginagamit ng players sa naturang exercise. Bumuo na ng hiwalay na fact-finding team ang pamantasan. Habang gumugulo ang investigasyon, nakalivraw muna sina Coach Tab at team manager na si Christopher Epo Kimpo. Yan ay para masigurong makikipag-cooperate ang bawat isa nang walang anumang pressure. Kasunod nito, ipinasabina na ng DILG ang mga coach at player ng Ateneo Blue Eagles. Ayon sa DILG, tinitignan ang mga posibleng paglabag ng grupo sa anti-hazing law sa kasagsagan ng team building activity. Kinumpirma rin ng DOJ na natanggap na nila ang hiling na Immigration Lookout Bulletin Order ng kampo ng pamilya Baterbonia laban kay Coach Tab Baldwin. May hiwalay na sabina rin ang Department of Labor and Employment kay Baldwin para magpaliwanag naman sa kanyang alien employment permit. Samantala, tuloy-tuloy naman ang mga bumibisitang kaanak, kaibigan at ilang personalidad sa nasawing student athlete. Isa na riyan si Senador Robin Padilla na naghain ng resolusyon sa Senado para maimbestigahan in aid of legislation ang nangyari kina Baterbonia at Adili. Dumudugo ang puso ko dahil napakaagang nawala ng batang to.
dahil sobrang pamapagmahal niya sa pamilya niya. Nakiramay rin ang kilalang atinista na si Senador Bam Aquino pero hindi na nagpaunlak ng panayam sa media. Lamang na impormasyon, dumalo ang head coach ng Ateneo Blue Eagles sa si Tab Baldwin kasama ang iba pang mga players at members ng team sa ginagawang candle lighting vigil sa loob ng Ateneo de Manila University campus. Ito nga ay bilang pag-alala sa dalawang estudyante nilang nasawi dulot nga ng trahedya. At ito rin ang unang beses na nagpakita sa publiko itong si Baldwin. Samantala, naglabas ng panibagong statement ang Ateneo de Manila University patungkol sa hindi pagsasalita ni Coach Tab. Sabi nila, nilinaw na hindi raw personal na desisyon ni Coach Tab ang kanyang pananahimik matapos ang pagkasawi nga ng dalawang manlalaro ng Ateneo Blue Eagles. Ayon sa pamantasan, sila mismo ang nagpayo kay Baldwin na huwag nga munang magsalita sa publiko upang bigyang daan ang ginagawang mga investigasyon. Sinabi rin ng Ateneo na sa mga unang araw matapos ang trahedya, pinagtuunan daw muna ni Baldwin ang kapakanan din ng mga manlalaro, coaches at staff na apektado rin ng pangyayari kasabay ng kanilang mga sariling pagluluksa. Yan ay lalo't parang anak na nga rin daw ang turing ng coach sa mga players. Binigyang diin din ng pamantasan na hindi daw dapat bigyang kahulugan yung pananahimik ni Coach Tab bilang kawalan ng pakialam, kundi bahagi raw ito ng desisyon ng universidad na unahin muna yung pag-aaruga, paghilom at due process habang ginagawa ang mga investigasyon. Julius. Medyo mabigat lang, Mon, no? Itong kinasasangkutan ni Coach Baldwin. Ano sa tingin mo, base sa iyong pakikipag-usap, anong worst na pwede mangyari sa kanya matapos ng investigasyon? Kung sakasakali na talaga mapatunayan na nagkaroon ng kapabayaan dito sa naturang insidente, hindi lang suspensyon ang maaaring mangyari kay Coach Tab Baldwin according din sa mga sinasabi ng mga statement na ibinibigay din naman Ateneo, maaaring maalis ang naturang coach pero wala pa silang formal na ibinibigay na pahayag tungkol dito. Ang sinasabi lamang nila ay talagang hintayin muna ang resulta ng ginagawang investigasyon hinggil sa nangyaring trahedya. Kaya nga ito rin daw yung kanilang desisyon na huwag muna magsalita sa publiko si Coach Tab para daw hindi mahaluan ng anumang klaseng pressure yung ginagawang investigasyon sa insidente. Pero ang sinasabi nila, makikipagtulungan daw ang lahat ng mga involved sa naturang trahedya. Maraming salamat. Thank you, Mon Gualvez. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.